Pinaigting pa ang bahay-bahay na pagbabakuna kontra tigdas. Kalahati po ng mga kaso niyan sa bansa naitala sa iisang rehiyon kung saan nagdeklara na ng measles outbreak. At nakatutok si Darlene Kai. At saka siya po, isang babae. Tanging alaala na lang ni Baby City Ashia ang mayroon ng kanyang inang si Alima. Wala na raw siyang mga larawan ng kanyang anak na nasawi sa komplikasyon dahil sa tigdas. Walang buhay ko. Ang namimiss ko. Setyembre noong nakaraang taon, nagka-rashes sa iba't ibang bahagi ng katawan si Baby City. Umalat po sa buong katawan niya. Tapos ayaw niya kumain. Tapos parang nawawala siya ng lakas. Noong gabi, hindi siya pumakahinga. Dinala namin siya sa ospital. Nung pagdala namin ng ospital, tinignan yung mga doktor, yung sign na abas. Abas ang tawag ng mga maranaw sa tigdas. Unti-unti na raw nang hina si Baby City hanggang pumanaw matapos ang 2 araw sa ospital. Masakit eh. Yun lang po yung anak ko na babae. Isa lang si Baby City sa 300 kaso ng tigdas na naitala mula Enero ngayong taon sa Lanao del Sur. Ayon sa DOH, sa BARM naitala ang halos kalahati ng kabuang kaso ng tigdas sa Pilipinas ngayong taon. Kaya nagdeklara na roon ng measles outbreak nitong Marso. Ang tigdas o measles ay viral infection na lubhang nakahahawa. At mas delikado ito lalo para sa mga sanggol at pwede pa nilang ikamatay. Pero pwedeng maagapan ng bakuna na libre sa health center sa buong bansa. Pwedeng mabakunahan ng mga sanggol na 6 na buwang gulang pataas. Sabi ng DOH, sapat ang supply ng bakuna. Yung problema na lang talaga yung pagbibigay nito sa mga bata. Diyan pumapasok ang usapin ng vaccine hesitancy o yung pag-aalinlangan sa bakuna. Pati na rin ang complacency o pagiging kampante. Dito sa measles, yung hesitancy is more of because of complacency. Why? May mga nanay na nag-report na hindi naman namin kailangan yan kasi pagka nagkaroon ng measles, okay lang, gagaling rin. So it's not fear of the vaccine, but it's more of kampante. Sa BARM kabilang ang Lanao del Sur, sabi ng lokal na pamahalaan at UNICEF, pahirapan ang pagbabakuna dahil sa mga kumakalat na maling impormasyon. Marami ring iba't ibang sakit na kumakalat sa mga bata. Yung struggle po ng ating mga health workers is due to the vaccine refusal, yung mga misinformations na mahirap i-address because of the previous experiences nila, mga fake news po na naririnig nila. Baka haram daw or bawal para sa kanila ang bakuna. Mataas din po ang malnutrition, mataas din po ang kaso ng iba pang mga sakit dito. Poverty is also very, very high. Kaya po, pag nagsama-sama po yun, talagang isang bata na mayroong measles ay mahihirapan po siyang mag-thrive. Sabi ng DOH, pinaiigting ang pagbabakuna kontra tigdas sa BARM para maabot ang 1.3 million ngayong Mayo. Kami yung pumupunta doon sa bahay, kakatok. Tapos tao po, meron ho ba tayong mga chikiting dyan na babakunahan natin? So yun yung intensified na campaign for outbreak immunization. Para sa GMA Integrated News, Darlene Kai, nakatutok, 24 oras.